Come on, check praise, check praise. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Shout hallelujah! Okay, praise the Lord. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, tapat at tunay. Kapangyarihan mo'y wala nang papantay. Ang iyong pangalan ay kay tamis pakinggan, kalwalhatian at karangalan, tanging iyo lamang. Dakila ka, O Diyos, tapat at tunay. Kapangyarihan mo'y wala ngang papantay. Ang iyong pangalan ay kay tamis pakinggan, kalwalhatian at karangalan, tanging iyo lamang. Pagtingasin ang damdamin sa pagmamahal sa iyo, pagapawi ang pag-ibig sa aking puso, tanging hangarin ako'y gamitin. O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. At minsan pa, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat at tunay. Kapangyarihan mo'y wala nang papantay. Ang iyong pangalan ay kay tamis pakinggan, kalwalhatian at karangalan, tanging iyo lamang. Pagtingasin ang damdamin sa pagmamahal sa iyo, pagapawi ang pag-ibig sa aking puso, tanging hangarin ako'y gamitin. O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Pagtingasin ang damdamin sa pagmamahal sa iyo, pagpapawin ang pag-ibig sa aking puso, tanging hangarin ako'y gamitin. O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. At sa nagkakaisang tinig, pagtingasin ang damdamin sa pagmamahal sa iyo, pagapawi ang pag-ibig sa aking puso, tanging hangarin ako'y gamitin. O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Pagtingasin ang damdamin sa pagmamahal sa iyo, pagapawin ang pag-ibig sa aking puso, tanging hangarin ako'y gamitin. O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Ikaw ay aking sasambahin.
Sinasamba ka namin, O Diyos. We worship you, O Lord, for we love you, O God, with all our hearts, O Lord God. Hallelujah. You are worthy, O Lord God. We thank you for everything that you have done in our lives. You are so good unto us, O Lord God. Hallelujah. Lord, we pray as we study your word, O God, each and every one of us, O Lord God, give us wisdom and understanding. Everyone will be strengthened, Lord God. Hallelujah. Uhaw sa iyo, susunod sa iyo, magpapatuloy sa iyo, kikilalanin ka sa malalim na kaparaanan, Panginoon. Mamumuhay ayon sa iyong kalooban, O Lord God. We thank you, Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, ang bawat isang nandito, pati yung nakakonect, O Lord God, hallelujah, susunod sa iyo, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God. Hallelujah. Expectant po kami sa magagandang gagawin mo sa amin ngayong buwang ito at buong taong ito. Father, bless ABCI family in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Okay, take your seats. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Ang Diyos natin ay mabuti. Naniniwala pa po ba kayo doon? Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos natin. Yan. Lakasan mo naman. Mabuti ang Diyos natin. Yan. Praise God. Pinag-aaralan natin about power of the cross. Praise God. Mahalaga po ang cross. Amen? Sabi ko nga, ang cross, positive yan, hindi yan negative. The symbol of Christianity is cross. It's not a tomb. Pag tomb kasi negative eh. Pag cross, positive. Praise God. Hallelujah. At napag-usapan natin last week about the blessing of the cross. Hallelujah. At kailangan, sabi ko nga, magkaroon tayo, tutuloy natin kasi yung about vertical unity. Ito po yung line na ito yung vertical unity. It refers to God, our relationship to God. Pag may relasyon ka sa Diyos, kailangan ay praise God. Dapat worshiper ang bawat isa. Amen. Praise God. Amen ba? Amen. Ang totoong nakakakilala sa Panginoon, marunong sumamba. Amen. Pag totoong nakakilala at naranasan ang kaligtasan, marunong sumamba. Amen. Praise God. Ang pagsamba hindi lang sa worship team, kundi sa lahat ng kumikilala sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen ba? Kaya nga, praise God, kahit yung mga, sabi ko nga, nung fellowship bonding ng yung mini convention natin, ng mga disciples, dapat, I want full-blooded ABCI. Praise God. Kasi pag naging full-blooded tayo, hallelujah, ito yung mga desidido, porsigido, determinado, praise God, muli tayong babawi. Amen. It doesn't matter kung ilan ang pinagsimulan. Praise God. Ang mahalaga, basta nireset tayo. Sa Bible, maraming beses nireset. Pinakamatindi, isa sa ang unang-unang reset, pinakamatindi yun kasi ubos. Alam niyo ba ang ibig ko sabihin doon? Naintindihan niyo ba ako? Ano yun? Sa Genesis chapter 6 kasi wicked ang mga tao. Sino ang ginamit ng Panginoon? Si Elisha, di ba? Hindi. Sino? Yung gumawa ng arko. Praise God. Si Noah. Ubus eh. Sino lang ang natira? Pamilya lang niya. Anak at saka, praise God, manugang. Praise the Lord. Hindi lang. Pati yung alaga niyang mga hayop at partner. Para mag-multiply. It can be one pair lang. Basta may pair. Nagmumultiply. Praise God. Si Abraham din ay bargain din kay Lord. Kasi gugunawin ng Sodom at Gomorrah. Pero anong sabi niya? Nakipag-bargain niya. Sinimulan saan? Sa 50. Lord, pag may 15 matuwid na tao, gugunawin mo ba? Tutuloy. Anong sabi ng Diyos? Hindi. Lord, pag 45. Anong sabi ni Lord? Hindi. Porsigido si Abraham eh. Lord, pag 40. Hindi. Lord, pag 30. Sabi ni Lord, hindi ko pa rin gugunawin. Lord, hindi ako makulit. Hindi niyo mababasa yon. Pag 20, hindi ko pa rin gugunawin. Pamira. Lord, last na lang. Pag 10, hindi ko pa rin gugunawin. Praise God. Ibinaba hanggang 10 para makasama si Bong. Praise the Lord.
Pag 10, hindi ko pa rin gugunawin, Lord. Tingnan mo, hallelujah. Ang 10, basta totoo, ang Diyos nandoon pa rin siya. Praise God. Amen? Kaya kahit ang bilang mo 10, although hindi lang tayo 10, praise God, basta totoo, marunong sumunod, makinig sa Panginoon, mamuhay ayon sa kanyang kalooban, hallelujah, may pabor yan sa Diyos. And look at that, praise God. Saan nagsimula? Anong nangyari sa Israel? And what is Israel now? Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Kaya itong simula natin na ito, nireset tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Makikita na lang natin kung paano kikilos ang Diyos sa mga sumusunod na araw at buwan. Ang taong ito ay taon na mabunga tayo. Sa mga totoo at porsigido, makakaranas talaga ng breakthrough. Praise God. Amen? I-review ko lang ng konti. Pinag-usapan natin last week how to establish vertical unity. Oh, praise God. Yung number 1. Ano yung number 1? How to establish vertical unity. Anong number 1? Everyone must be a worshiper. Amen? Must learn to worship. A worshiper learn how to worship God. Ayan. Praise God. And we must, actually, ang hinahanap, the Lord is looking for a true worshiper. Kasi nga, meron namang talagang hindi totoo eh. Praise God. Hallelujah. Kaya He's looking for a true worshiper. Nasa verse 23 yan. They will worship the Father in spirit and in truth. Okay. Praise God. Sa Romans 12:1, sabi niya, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice. Why? That's the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Praise God. It must be living and holy sacrifice. Buhay at banal na handog para tanggapin ng Diyos. Amen? Number 2 ay, binireview ko lang, kaya binibilisan ko, ay dapat magkaroon tayo rito, vertical unity, hindi lang worshiper, dapat prayerful. Praise God. Hallelujah. Pinag-usapan natin nung Wednesday about prayer. Kinuha kong teksto yon yung kay Jabez. Imagine, anong prayer ni Jabez? Bless me, Lord, and enlarge my territory. Sinagot ba ng Diyos? Yes. Kaya okay lang pala na mag-pray ka, Lord, bless me. But the thing is, not just blessing, enlarge my territory. Sinabi, enlarge my territory. And what is your territory? It's not your belly. Praise the Lord. Bless me and enlarge my territory. And the Lord granted His request. Be prayerful. Bakit? Sabi niyo, bakit? I-advance ko na, isa sa puntos ko ito mamaya. Ay, bakit? Tung taong ito, maraming panalangin ang sasagutin ng Diyos. Kaya huwag kang tumahimik dyan sa kinaupuan mo. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming panalangin. Pero paano ka sasagutin ng Diyos kung hindi ka nagpipray? Praise God. Ba't ako hindi sinasagot ni Lord? Nagpipray ka ba? Yun lang. Nagpray ka. Praise God. Amen ba? Sabi nga sa Thessalonians, pray without ceasing. Anong ibig sabihin nun? Manalangin ka daw na hindi naninisi. Hindi. Manalangin ng walang patid. Ibig sabihin, pagkagising kong kasama akong matulog, nananalangin ako. Praise God. Hallelujah. Kasi pwede, ang panalangin hindi pahabaan. Ang panalangin paayusan. Totoo dapat. Huwag ka naman, ito naman totoo sa puso ko. Lord, ang prayer ko, tulad din ng dati, totoo sa puso ko yan. Amen. Hindi ganun. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Praise the Lord. Amen? Hindi ko nababasahin yung, praise God, yung mga ibang verse. Yung Tagalog na lang babasahin kung binigay kong punto. 1 John 5:15. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Tandaan mo yan, pinapakinggan niya tayo. Ibinibigay din niya ang hinihiling natin sa Kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, matuto kang manalangin. Praise God. Ano yung number 3? Devoted. Kaya hindi pa bigat ang devotion. Praise God. Pag devoted ay hindi lang nagpipray. Praise the Lord. Hallelujah. Sabihan man siya o hindi, ginagawa niya. Praise God. Hallelujah. Amen ba?
Ito yung panahon na kung saan pag nag-grow ka na ayos ka, ito yung hindi man sinasabi sa iyo, ginagawa mo ng kusa. Pinakamaganda kaya yun. Ang talagang totoo yung ginagawa ng kusa. Praise God. Yan talagang totoo. Amen? Kusa niyang ginagawa. Yan ang devoted. Praise God. Hallelujah. Number 4. Marunong mag-meditate. Saan? Sa salita ng Diyos. Bakit? Doon mo lalong maiintindihan. Sabi nga, ang Bible reading natin, 1 chapter. Ang meditation, kahit isang verse lang. Pero yung verse na yon ay magiging buhay sa iyo yun. Titignan mo ano yung ano yung napagpala mo, ano makukuha ko rito sa verse na ito, Lord. Yung doon sa First Chronicles chapter 4 verse 10, yung kay Jabez, ang dami nun ha. Praise the Lord. Hallelujah. Pag mineditate mo yun, magiging buhay yun. Abay, gaganahan ka talaga. Praise the Lord. Amen? At kinonect ko po yun, di ba? Isa sa na-meditate ko. Yung Isaiah 60 verse 22. The smallest house will become 1,000. The smallest people will become 1,000 people. Ano ba? Smallest, ano ba yan? NLT version. Pero it will become 1,000 people. Tapos, a tiniest group will become a mighty nation. I, the Lord, will make it happen in His time. Praise God, may gagawin siya. At ngayong taong ito, hallelujah, kaya nga, itaas lang natin ang ating expectation, pananampalataya sa Diyos, mag-meditate, matutong makinig sa Diyos. Praise God, amen? Bakit? Ang kasunod niyan, ang panglima, ang kasunod niyan ay masunurin sa Diyos, obedient to God. Praise the Lord. Amen ba yun? Wala yatang gan. Huwag katamaran sumagot. Huwag pabulong. Ayan. Praise the Lord. Glory to God. Makakapagsalita ako ngayon, no holds bar, kasi hindi tayo naka-live ng public. Ang ganito nang gagawin natin lagi. Praise God. Although praise God, hindi man tayo pero matindi kasi may nanonood sa Taiwan. May nanonood sa Kuwait, may nanonood sa Jeddah. Jeddah ba 'yon? Saudi. Saudi 'yon. May nanonood sa Australia. Meron ding isang nanonood, ewan ko lang kung nanonood siya ngayon. Praise God. Sa Africa. Glory to God. Si Lendel. Nasa Africa. Kaya pagbalik nun, sunog. Praise the Lord. Umiikot-ikot lang yung barko nila sa Africa. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Tingnan nyo, kung titingnan nyo yung verse natin sa meditation, hindi ka matutuyuan, parang isang puno na nakatayo sa isang batis na laging may tubig, hindi tuyot. Praise the Lord. Amen? Obedient to God, number 5. Number 6, ano yung number 6 natin? Naalala nyo pa ba? Believe din ako sa inyo, naalala nyo pa Believe din ako sa inyo. Pero yun, tatandaan ni Bong, pambira. Nakasulat? Saan? Ayan. Ayan, nakasulat. Ayun, nakasulat din sa'yo. Praise the Lord. Nag-take note. Praise the Lord. We need to grow in the Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. Colossians chapter 2 verse 6. Sapagkat tinanggap nga ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Verse 7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Makikita mong isang taong lumalago, marunong magpasalamat sa Diyos. No matter what. Praise God. Kahit na may laban yan, salamat po Panginoon. Dahil meron man akong crisis, battle sa buhay, pero still hindi mo ako pinababayaan. Salamat po. Amen? Praise God. Tutuloy natin. As we grow in the Lord, we will become strong. And if we are strong, we can overcome every battle that will arise along the way. Kaya mahalagang lumago, lumalakas. Bakit? Nagpapatuloy. Kaya niyang overcome anumang laban sa buhay. Praise God. Lahat ng normal may mga laban sa buhay. Kaya kung ang katabi mo ay walang laban sa buhay, hindi yan normal. AB normal yan. May kanya-kanyang laban. Amen?
Yung iba tagyawat lang, ginawang laban na. Yung iba naman nagwawala, yung iba naman nauubos ang lakas. Aso lang yung namatay. Diba? Diba? Praise God. May kanya-kanyang laban. Although na, sa totoo lang, pag namatay ng aso, alam namin yan eh. I feel you kasi pambihira. Hindi ganun talaga basta't inalagaan mo yung aso at napamahal sa'yo. Kami yung aso namin kasi 7 years eh. 7 years talaga. Kaya minsan nga, minsan talaga, naalala ko, walang ngalo, pero pinapatay ko talaga sa isip ko. Kasi, andun din sa kwarto namin yun eh. Minsan napapaganyan, Pochi. Tapos, ay, bigla kong buburahin sa isip ko kasi maiiyak ako eh. Maiiyak ako. Sa totoo lang eh. Sa totoo lang. Kasi 7 years eh. 7 years na pagpasok mo sa bahay, pagdating mo, galing, siya ang unang sasalubong sa'yo, kikiwit ng ganyan. Praise the Lord. Eh, sa totoo lang, masakit yun eh. Sa totoo lang eh. Subukan nyo kaya ako, ayoko pa mag-alaga ng aso. Praise God. Gusto ko alagaan leon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya, we need to overcome every trials, every battle in life, every crisis. Face it, and then overcome it. Definitely, hallelujah, we are on the winning side. Why? The Lord is on our side. Kanta yan noon ha. Nung 80s, kanta yan ha. The Lord is on my side. The Lord is on my side. I will not fear what can man do to me. The Lord is on my side. Walang nakakaalam na yan dito. Praise God. 1982 namin yung kinakanta. Bagong-bago akong mananampalataya noon. Kasi 1982 ako na-convert. Yan, isa yan sa paborito namin kinakanta yan. Matik yan. The Lord is on my side. Who is on your side? Praise the Lord. The Lord is on my side. I will not fear what can man do to me. The Lord is on my side. Amen? Glory to God. Kaya tingnan nyo rito ha. Hallelujah. Unang titignan natin dito. Si David. Si David. Let's look at David. Kilala si David? Sino si David? A man after God's own heart. Yung iba naman, pag tinanong mo, sino si David? Siya yung nanilip nung nanliligo si Bathsheba. May kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang paningin. Pero sino si David? He's a man after God's own heart. Ano yun? Sino pa si David? A man who killed the giant, Goliath. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba yun? Glory to. Biruin mo, isang musmus na bata sa tingin ni Goliath at sa tingin ng Haring Saul. Sino ka? May gatas ka pa sa labi, lalaban kay Goliath. Pero, pinabagsak niya si Goliath. Praise the Lord. Amen ba yun? Hallelujah. Kaya minsan ang tingin, kaya nga, doon lumabas. Di ba? Sa 1 Samuel chapter 16, verse 7, na nakalagay doon, si Lord nakatingin, hindi sa outward appearance, kundi sa praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen? Ang tinitingnan ni Lord, yung laman ng puso mo. Praise God. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yung pusod niya, hindi, yung laki ng pusod niya. Di ba? Praise God. Loob, etong loob. Kasi ang totoo, yung loob. Amen. 1 Samuel chapter 30, verse 6. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. Look at this. Masakit po ito. Gusto kong ipadama sa inyo. Yung verse 6. David was what? Greatly? Why? Because the men were talking of stoning him. Sino tong men na tinutukoy dito? Sino to? Because the men were talking of stoning him. Sino yung tinutukoy dyan na nag-uusap-usap, nababatuhin siya? Sino yan? Kilala niyo kung sino yan? Kilala mo ba, Joey, kung sino yung nag-uusap-usap, nababato kay Joey? Ay, kay Joey tuloy. Kay David? Si Goliath? Wala na dyan si Goliath. Wala na dyan si Goliath. Hindi.
Sino yan? Yan yung 600 men na kung saan kasama niya na lumulusob, lumalaban sa gera. Praise God. Na kung saan ay some of them were men in the cave of Adullam, dan sa 1 Samuel 22, 400 yun, na later on, naging 600, na etong mga to na nagplano na batuin si David ay 600 men, later became a mighty warrior in Israel. Pero the thing is, etong mga taong to ay ibinigay ni David yung 3 T's. Time, talent, treasure. Ibinigay lahat. Pero nung may problema, ang inisip sa kanilang leader, batuhin. Mukhang nag-iisip yata kayo. Gusto nyo rin yata akong batuhin. Yan yung mga taong ganyan. Ang hirap na pag may problema. Minsan kasi madaling manisi. Tama? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya minsan, kung saan ibibintang sa iyo lahat. Kaya aminin mo na lang, pati si Rizal, ikaw ang pumatay. Pinag-isipan siya batuin. Each one was bitter in spirit. Bitter yan, hindi better. Bitter, mapakla. Praise the Lord. May pait sa buhay. Hallelujah. Bakit? Bakit ganun? Pero ituloy ko, masakit yan kung tutuusin. Tingnan natin muna, bakit na ganun? Anong nangyari ba kay David? What happened to David? Ito ang nangyari. Bakit ganun? Gusto siyang batuin. Verse 1. David and his men reached Ziklag on the 3rd day. Now, the Amalekites had raided the Negev and Ziklag. Sino ang mga Amalekites? Ito yung mga kalaban ng mga Israel. Yung kalaban nila, David. They had attacked Ziklag and burned it. Anong inatake daw? Ziklag. Anong ginawa nila? Sinunog. Di ba may kasabihan? Manakawan ka na ng 10 beses, wag lang masunugan. Kaya mas matindi ang nararanasan ngayon ng Hollywood. Doon sa Hollywood, sa LA. Kasama ang Hollywood, lugar yun ng mayayaman. Mga iba, artista. Nasusunog. Until now, hindi ba pala yan? Until now. May kausap akong pastor ng isang araw na taga LA. Na kung saan, sabi niya, until now po, diretso po yan. Laking sunog. Ang dami. Yung pala, etong lugar na to kasi, ang California kasi, ang mga Democrats yan matindi. Kinukutya nila ang Diyos Na kung saan, yung parang may ginawa sila daw na bigyan natin ng 0. Kumbaga sa post, walang like, walang love it, walang response, walang react. Bigyan natin ng Diyos ng 0 reaction. Pambihira. Tingnan mo anong nangyari ngayon. Ang lawak na nang nasisira. Ewan ko kung tama yung nakita ko sa balita na more than 13,000 hectares na ang nasusunog. Grabe. Ang damage daw, it's more than $150 million. Pambihira. Grabe Parang apektado kayo. Mayaman na lugar. Yun, nasunog. Ito sinunog. Kahapon, may sunog dyan. Dinahanan namin sa may sunog. Mahirap Ang sunog, mahirap. Kaya nga sabi, 10 beses ka nang manakawan, wag lang masunugan. Pero, kung ako tatanungin nyo, pati manakawan, ayoko rin. Kung gusto nyo, bala kayo. Ayaw nyo. Diba? Mahirap manakawan, mahirap masunugan. Pero lalo na pag sinunog. Ito, sinunog verse 2. And had taken captive, ginawang alipin, kinidnap the women and everyone else in it, both young and old. Pinatulan lahat. Tinangay. Bata, matanda. Ano ba? They killed none of them. Walang pinatay, but carried them off as they went on their way. Pero isinama lahat. Ano ba? Verse 3, when David and his men reached Ziklag, they found it destroyed by fire and their wives and sons and daughters taken captive. Imagine, piruin mo, yung ganong sitwasyon, ang hirap niya At yan ay biglaan.
Mga sudden. Sa totoo lang yung mga biglaan na mga pangyayari, yun ang nakakagulat. Di ba? Ha? Di ba? Yung siyempre, pag minsan mahal mo sa buhay, biglang pumanaw, masakit yun. Bakit ganun? Bakit ikaw bang nawala? Yung ibang nagaganyan eh. Bakit ikaw bang nawala? Sana yung kapitbahay na lang natin. Kakanyan pambihira. Masakit yun eh. Masakit yun. Biglang nawala. Although naman, hindi namatay. Pero, kinidnap. Anong nangyari? Verse 4, so David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. Ang tanging nagawa nito mga lalaking ito, 600 men, o ang ginawa lang, umiyak ng umiyak. Sino nang nasubukang umiyak dito? Sumagot ng amin yung nasubukang umiyak. Nasubukan mo ng umiyak, Joey? Nasubukan? Talaga? Ano ang iniyakan mo? Ano iniyak? Ano? Nung marehab. Hindi madali. Tama? Praise God. Jeff, nasubukan mo umiyak? Nag-isip ng gusto hindi ko nung tinatanong kung pero naiyak ka na? Si Joy ang nagpaiyak sa'yo? Kasi marunong pa sa'yo. Inunahan ka, pambira. Pambira. Sabi, recently lang, praise the Lord. Nag-isip ka, kailan lang ba yun? Hindi, matagal na po. Bakit? Kailan? Last week lang. Last week na po yun. Masama ba umiyak? Hindi. Pero tignan mo, sino itong mga umiyak na to? 600 plus 1. Pero ang matindi, lahat lalaki. 600 plus 1. Kasi 600 men plus 1, si David. Lahat lalaki. Ano kaya ang tunog ng siklag? Paano? Pag umiyak ka, Joey, paano ang tunog? Sige nga, subukan mo lang. Sige, walang tunog. Ganun lang. O Jeff, paano ka umiyak? Anong tunog ng iyak mo? Yung talagang totoong iyak. Nagtatakam ng para hindi halata. Si Bong yan talaga. Si Bong, grabe to. Paano ka umiyak, Bong? Yung tanong, pakita mo lang sa amin, marinig lang namin, paano ka umiyak? Sige. Sige, syempre. Maririnig ka lang naman sa online, di ka naman makikita Maririnig ka lang. Dapat, sige. 1, 2, 3, go. Huwag ka maiyak, iiyak lang Ayun, iyak lang. Sige, dali. Para kang bumubugaw ng iba. Woo, 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 woo. Napabahin tuloy. Yung tunog niya, parang bombero. Woo, 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 woo. Di ba? Imagine kung ganun ang iyak ng isang lalaki katulad. Woo, woo, woo. Lahat yun, sama-sama. 600 plus 1. 601 na ganung tunog. Antindi. Ikaw, Trixie, anong tunog ng iyak mo nung namatay ang aso mo? Hagulgul ba talaga? Pambihira. But imagine 601 na lalaki umiiyak. They wept until they had no strength left to weep. Hanggang sa mawalan na lang lakas, kakaiyak. Ang bira, no? Hallelujah. But the thing is, tingnan na, tuloy ko pa yung verse po. David's 2 wives had been captured, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. Lahat nag-iyakan pero mas matindi siguro iyak ni David, Dalawang asawa na nakidnap sa kanya Praise God. Sino yan? Si Jezreel at saka si Abigail. Ang bihira, Praise God. But the thing is, kung babalikan natin, hallelujah, yung verse 6, babalikan natin yung verse 6, David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But
look at this. Remember the word but, eraser? But, verse 6 yan. But, nandyan pa yan. Verse 6. Pabalik. But, David found strength in the Lord his God. Ganda ng verse 6. Pambihira. Yung verse 6, yung una doon, David was greatly distressed. Why? Because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. Pero yung kasunod noon, hindi maganda yung mga pero yung kasunod noon, ganda. But David found strength in the Lord his God. Ganda ng verse 6. Amen? Nagtapos sa matindi. But David, in the midst of what? Of crisis, David found strength in the Lord his God. Dapat yan ang matutunan natin para maging mabunga tayo. In the midst of battle or crisis in life, we need to found strength in the Lord our God. Palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Amen? Kaya biruin mo yun. Natagpuan niya ang lakas. Kumuha siya ng lakas. Kanino? Sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Masakit sa totoo lang yung pag-isipan ka, batuhin ka. Praise God. Masakit. Amen? Masakit na kung saan ay unti-unting nalagas yung mga nawawala at yung mga matatagal mo ng kasama. Masakit. But the thing is, sabi niya, David found strength in the Lord his God. Glory to God. Hallelujah. Purihin ng Diyos na buhay. Amen ba yun? Bang usapan niya na sa kabila ng ganong mga pangyayari, nakakuha ng lakas ang David na ito mula sa Panginoon. Magtatagumpay ka basta't meron kang lakas ng gagaling kay Lord. Hindi mo ba na itatanong, bakit? Saan siya kumuha ng lakas? Sa gitna ng ganong problema, anong nangyari at anong ginawa niya? Bakit siya nakakuha ng lakas? Ikaw, pag merong mga problema at laban sa buhay, anong ginagawa mo? Praise God. Anong ginagawa mo? Si David, anong ginawa niya? Verse 8. Sabi niya, and David inquired of the Lord. Sino nilapitan ni David? Ha? Kinausap niya. He inquired unto the Lord. Anong sabi niya? Nagtanong siya, shall I pursue this raiding party? Huwag mo naman isipin, ay nagpa-party pala si David. Sabi niya, susundan ko ba sila? Ano pa? Will I overtake them? Gandang tanong. Sino ang tinatanong? Si Lord. Kasi nga, hallelujah, ang panahon na yon ay ano? Glory to the living God. Ang panahon na yon, alam mo, ang tao nun kasi, malapit sa Diyos, praise God. Alam mo, sa totoo lang, noon, kahit na yung kahit nga peke ang Diyos kahit nga Diyos-Diyosan noon, palasimba ang tao. Sa totoo lang, di ba? Ewan ko sa inyo noon. Ewan ko sa probinsya, pag linggo, wala talagang trabaho. Ewan ko lang sa inyo. Ewan ko dito. Kasi lumaki ako sa probinsya. 6 na taon ako sa probinsya. On the 7th year, dito na ako sa Maynila nga lang. Pero every bakasyon, andun na ako sa probinsya. Sa probinsya namin, pag linggo, walang nagtatrabaho. Ewan ko lang sa Maynila noon, kung may nagtatrabaho ng linggo. And the same time, noon kasi, wala pang mall noon. Wala pang mall noon. Nung panahon na ni Bong, wala pang mall noon. Bakit? May mall na nung panahon mo? May mall na? Ano? Magsabi ka? Ha? Wala pa. Wala pa yun. Wala pa Santo Lucia. Sari-sari store lang nung panahon mo Wala pa. Wala pang mall noon. Wala pang Santa Lucia. Anong year ang Santa Lucia? 18, Wala pa. Ang unang-una kasi na mall ay SM. SM, siya ang nag-inject, yung naging mentor ni Henry C. na siyang nag-inject ng mall concept. Praise God.
Kaya nga, ang unang SM kasi ay saan? Nasa Arlige. Andoon sa Arlige. Arlige doon sa may Quiapo, yung papunta ng Santa Cruz Bridge, yung doon sa Piati. Wala na rin Piati. Wala na rin yata ang Piati, kung hindi ako nagkakamali. Andoon yun. Pero yun ay department store pa na SM. Dahil later on, ang unang-unang mall ng SM, kung hindi ako nagkakamali, ay SM North EDSA. SM North EDSA. Praise God. Anong pinagtatalunan yung dalawa? Ano sabi? SM talaga. SM. Siyang nag-pioneer ng mall dito, ang SM. Kasi meron siyang naging mentor na nag-inject ng mall concept na lahat ng mga kalaban mo dyan sa labas, papasukin mo. Papasukin mo saan? Sa'yo. Tapos sila ang nangungupahan sa'yo, ikaw ang kumikita. Kasi noon, ang laban sa labas department store lang meron yung doon sa Arlige nga, yung doon sa lapit sa Carriedo. Praise God. Gusto niyo pang kwentuhan ng 1970s? Praise God. Gusto niyo pang kwentuhan ng 1970s? Praise God. Kaya tanong niya, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Tinanong niya si Lord. Tanong, pag may laban tayo sa buhay, marunong ba tayong lumapit at magtanong kay Lord? Baka ang tanong mo, Lord, matatapos na ba ako rito sa problema kong to? O tatapusin mo na ako? Praise the Lord. Anong sagot ni Lord? Pursue them, He answered. You will certainly overtake them and succeed in this rescue. Gayahin natin si David na pag may laban, magtanong sa Panginoon at siguraduhin natin, ma-overcome na ba namin? Magtatagumpay ba kami? Mapagpapala ba kami? Ang sagot ni Lord, positive ang sagot niya Ano sa? Pursue them. You will certainly, ganda naman, overtake them and succeed in the rescue. Grabe naman. Grabe, parang di yata kayo tinatablan, ha? Parang wala kayong wala. Hello, andyan na ba kayo? Wala man na sumasagot ng amen. Praise the Lord. Kaya, sabi niya, susundan namin, magtatagumpay kami, mababawin. Yes! Pag ganun naman sagot mo, ikaw ba naman? Ano naging resulta? Ano naging resulta? I-advance natin. Verse 18. Anong naging resulta? Kayo magbasa. 1, 2, 3, go. Praise God. Mas malakas ang gusto ko. 1, 2, 3, sabay-sabay. Go! Nabawi ba? Nabawi yung nawala? Nabawi yung mga kinidnap? Sabi niya, David, what? Recovered everything. Yung everything ba kasama lahat? David recovered everything the Amalekites had taken, including his 2 wives. Yung dalawa niya asawa nabawi. Praise the Lord. Ano pa? Nothing was what? Missing. Young or old, boy or girl. Kaya noon pa man din, praise God, ang gender talaga, boy or girl. Noon pa man din. Kaya wag nang humirit yung iba. Praise God. Plunder or anything else they had taken. David brought everything back. Yung mga nawala nila, alam mo, kumita pa. Bakit? May plunder sila Ang plunder nun kasi, pag nilusob mo ang isang lugar, at yung natalo nila, yung mga ari-arian nun, yung kayamanan nun, dala-dala yun. Etong mga Amalekites na to, bago puntahan ng Siklag, lusubin, at i-kidnap yung mga kasamaan doon sa Siklag, mga asawa at pamilya ni David, ay may mga plunder na Tapos kinuha rin sila. Ngayon, nung tinalo nila, tumubo.
Parang wala yata kayo rito. Ha? Biruin mo yun. Akala mo man nawalan, yun pala, tumubo. Hindi niya naintindihan eh. Pag naintindihan mo yan, ngayong taong ito, pwedeng gawin sa iyo ng Panginoon yan. Naakala mo'y nawalan ka, pero hallelujah! Tutubo ka ngayong taong ito. Babawi ka ngayong taong ito. Hallelujah! This year, fruitful ka. Marerecover mo yung mga nawala. Praise God. Hallelujah. Kasi they had taken anything else they had taken. David brought everything back. Ang bihira yan. Praise God. Amen? Gusto mo bang mangyari yon? Gusto mo bang mangyari yon? Hallelujah. Kaya tandaan mo, dapat lumago ka sa Panginoon, lumakas ka. Praise God. Hallelujah. Kaya nga matuto ka, huwag mong katamaran mag-worship, huwag mong katamaran mag-pray, huwag mong katamaran magbasa, huwag mong katamaran makinig sa Diyos. Huwag kang susuway, maging masunurin ka sa Panginoon. Hello, amen? Sa totoo lang, yung naranasan nila, masakit yun, mahirap yun. Pero sabi ko rito, tingnan nyo itong nakita ko, experience is a hard teacher. Why? Because she gives the test first, the lesson afterward. Yung experience daw is what? Hard teacher. Mahirap na teacher, na guro. Yung alin? Yung karanasan. Bakit? Kasi nga, anong munang ibibigay niya? Exam muna, bago lesson. Mga estudyante, gusto niyo ba yon? Gusto mo ba yon, Trixie? Ha? Pagpasok mo sa school, Cheryl, pagpasok mo sa school, okay, ready nyo, hala ang papel, at bakit? One whole. Hindi one up, one whole. Bakit? Exam. Unang meeting, exam. Bakit? Wala po yung pinag-aaralan. Later na yan. Tindi, no? Ang hirap nun. Pero mo unang meeting, exam. Pero sabi niya, experience is a hard teacher because she gives the test first, the lesson afterward. Later na yun. Pambihira yan, ano? Grabe. Gusto mo bang maging teacher sa experience? Nag-iisip yung iba. Taga saan kaya si experience? Huwag na lang. Praise the Lord. Tingnan niyo, stairway to heaven. Stairway to victory. Simulan natin yan. Hallelujah. Saan nagsisimula kaya? Any guess? Any guess? Saan nagsisimula? Saan nagsisimula? Ano yun? Ba't kayong tawa ng dalawa dyan? Bakit? Ano yan? Saan nagsimula, Jeff? Sa ilalim. Galing, ano? Galing sa ilalim. Sa ilalim daw nagsimula. Yan. Sa baba nagsimula, no? Galing. Ano yun? Ano kaya yun? Alam mo, pag sa tula, para magtagumpay ka, ewan ko, kung nasubukan nyo to, yung iba, dito nagsimula, Saan? Nagsimula siya saan? Ando sa ilalim, nakatago. Sa umpisa lang, yung ibang nagtatagumpay, ganito nagsisimula, Pakilabas. 1, 2, 3, go. Pakibasa. Yung iba naman, tanungin mo yung mga nagtagumpay, nagsimula yan, ayoko. Hindi ko kaya yan. Ayoko. Praise God. Hindi ko kaya. Praise God. Pero, pamira, gusto mo magtagumpay, may mga bagay-bagay, tanungin nyo, mag-interview kayo mga mananagumpay. Nagsimula yan sa ayaw Buti na lang pala ginawa ko, pero magsimula, noon ayaw ko Ang kasunod ng I don't, ay ano? Pakilabas, 1, 2, 3. Di ko kaya. I don't, I can't, di ko kaya. Ayaw, tapos di ko kaya. Anong kasunod niyan? Tanggapin. Hindi. I don't, I can't. Anong number 3? 1, 2, 3, go. Mayroong naranasan, ayaw. Okay. Paano ka magtatagumpay? Ayaw mo. Ang sunod na dahilan, di ko kaya I can't. Pero,
Ayaw mong umalis dyan sa kinalalagyan mo. Hanggang sa napunta siya doon sa level na, I want to do. Yan, gusto ko nang gawin. Anong kasunod doon? I want to do. Praise God. Anong tunong? Labas. 1, 2, 3, go. Kaya, pag may mga bagay-bagay na, hindi ko kaya, ay ayaw. Taas mo pa. Hindi kaya. Tuloy pa. Sige, gusto ko na. Taas mo pa. Paano? Nasusundan niyo ako? Paano? Paano? Praise God. Anong kasunod? After ng paano? 1, 2, 3, go. Dapat pala makarating doon sa level na, paano? Kasi una, sige, gagawin ko na. Pero paano? Ang kasunod nun pala, dapat makapunta doon. I want to try. I'm going to try. Praise the Lord. Amen ba? Gusto mo magtagumpay? Kaya dapat makita mo yun, step by step. Remember yung sabi ko noon that there is no elevator of success. Use the stair. What does it mean? One step at a time. Kaya, pag nadala mo yung sarili, I'm going to try. Sige nga, susubukan ko. Aba, malapit ka na sa katagumpayan. Pag nandun ka na sa level, susubukan ko. Subukan ko nga kayang umaten ng walang patid. Praise God. Sumukan ko kayang sumagot ng amin ng kahit hindi sinasabihan. Praise the Lord. Subukan ko kayang sumunod. Subukan ko kayang magbasa araw-araw. Hello? Subukan ko kayang maging masunurin. Subukan ko nga mapanalanginin. Subukan ko kayang maglingkod. Pero pag subukan mo, I don't, I can't. I'll try. How can? And then, praise God. Anong kasunod nun? I'm going to try. Anong kasunod doon? Praise God. Palapit na. 1, 2, 3, go. Wow. Pag narating mo na yun doon, I can do it. Wow, tindi. Andito ka na, Yan! Gagawin ko na yan! Kaya ko yan! Wow! Praise God. Kaya ko yan! Dapat madala mo yung sarili mo doon. Kaya ko yan! Sabi mo nga sa katabi mo, kaya natin yan! Praise the Lord. Hallelujah. Dapat maganda para masubukan mo, para mangyari sa buhay mo. Kaya pag oras na nandun ka sa ayaw, encourage mo sarili mo. Turuan mo sarili mo, ayaw. Tapos pag oras na, di kaya. Kaya mo yan. Praise God. Kaya madala mo sarili mo, yan, gagawin ko na. Pero paano? Sige, susubukan ko. Pero ngayon, kaya ko. And lastly, ay ano? Pakibasa, 1, 2, 3, go. Hallelujah. Anong huli? I did it. Wow. I did it my way. Ginawa ko. Wow. Ibang usapan yun, ano? Hallelujah. Encourage mo sarili mo. Turuan mo sarili mo. Na huwag kang manatili doon sa I don't. Huwag kang manatili doon sa I can't. Huwag kang manatili doon. I don't, I can't, I don't, I can't. Punta ka doon sa I want to do. Pero, huwag ka rin manatili. Sige, gusto kong gawin. Pero puro ko salita lang, hindi mo ginagawa. Huwag manatili. Sumunod na, how can I do? And then, I'm going to try. I can do it until I did it. Wow! Palakpakan mo nga si Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. Tandaan nyo to, tandaan nyo to. If you can dream it, you can do it. I repeat, if you can dream it, you can do it. Kaya, hambira, nagsimula sa, I don't, I can't. Pero, nadabot mo yung, I did it. If you dream it, you can do it. Praise the Lord. Amen ba? Kaya sa mga estudyante, matatapos nyo yung kurso nyo. Magtatapos kayo dyan. Excelente.
Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Jeff, magiging military ka. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Oh. Doon man simulan, sa umpisa, yes, may mga failure. Kasi hindi naman lahat, tagumpay kagad. Lahat ng mga victorious, nagsimula sa failure. Praise God. Oh, simple rules in life. Simple rules. Simple lang to. Bibilisan ko. If you don't go after what you want, you'll never have it. Tandaan nyo yan. If you don't go after what you want, you'll never have it. Pag hindi mo ginawa yan, yung gusto mo, hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Amen. Number 2, if you don't ask, the answer is always no. Pag hindi ka nagtanong, hindi ka humingi, anong sagot? Laging? Bakit? Kasi Bible nagsabi, if you ask not, you have not. Or you have not because you ask not. Nakukuha nyo pa ba? Oh. Number 3, if you don't step forward, you're always in the same place. These are 3 simple rules in life. If you don't step forward, you're always in the same place. Bakit? Hindi ka nag-move eh. Kaya anong gagawin mo? Tapos step forward. Ay, gusto ko pumunta dyan. Pero diyan ka lang. Dyan. Sige. Ano ka? Sisiyan? Kakargahin? Sisiyan nga. Hindi mo mapapanatili sa isang lugar. You need to step forward. Praise God. Kumilos ka. Kaya, hindi I don't, hindi I can, kundi I did it. Step forward. Hallelujah. Or else, mananatili ka dun sa kinalalagay mo lang. Kaya nga, kung ang pamilyang kinagisnan mo, mahirap, huwag kang manatili dyan sa kinagisnan mo, kahirapan. Praise the Lord. Amen ba yun? Be ready for the miracle this year. Be ready for the breakthrough this year. Be ready for the blessing this year. And I prophesy and declare that we will experience answered prayer this year. Amen. Come on. Amen. Come on. Come on. Come on. Come on. Give God the glory. Come on. Palakpakan mo si Lord. Do you believe that? Praise God. Hallelujah. Be ready for the miracle. Anong dapat gawin? Itong dapat gawin. Babasahin ko ng mabilis. Para sa ganun, makaranas tayo, mga kapatid. Kaya intindihin natin ang mga pinag-uusapan natin, mga kapatid. Hallelujah. Ako ngayon ay nag-i-enjoy ngayon. Hallelujah. Turo, bakit? Full-blooded tayo. At wala nang magbabash din. Wala nang nakakakita. Bahala na silang mag-usap-usap ngayon. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Ito ang gagawin natin. John chapter 11, verse 38. Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Nabasa niyo na ba si Lazaro? Kilala niyo ba si Lazaro? Taga Maynila siya. San Lazaro. Hindi. Praise God. Ito yung namatay na muling binuhay. Praise God. Verse 39. Anong sabi niya? Kasi nasaan siya? Nabagbag ang kalooban ni Jesus. Bakit? Kasi namatay yung kapatid nila Mary and Martha. At sabi ng isa, kung nandito ka lang, di sana ganyan ang inabot ng aming kapatid. Kaya nabagbag ang kalooban. Kaya nga dyan yung favorite verse mo at memory verse mo, di ba? John 11:35, Jesus wept. Sa Tagalog, tumangis si Jesus. Kaya sabi niya, nasa yun, natatakpan ng malaking bato. Verse 39, alisin ninyo ang bato. Sino nagutos? Sino? Anong pinagawa niya? Alisin ninyo ang bato. Utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Martha, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang hindi naliligo. Ay hindi, 4 na araw na siyang patay pala. Nangangamoy na po siya. Sumagot sila sabi ni Martha, 4 days na pong patay. Meron ng amoy po yan. Praise God. Verse 40, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Praise God. 41, kaya't inalis nila ang bato. Tapos, tumingala si Jesus sa langit
At sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. At alam ko, 42, alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang mauniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya. Ano ang sigaw ni Jesus? Lazaro, lumabas ka! Lazaro, lumabas ka! Praise God. Kung sasabihin sa iyo ang Bong, Lazaro, lumabas ka! Anong sasabihin mo, Bong? Hindi ako si Lazaro. Yan. Tama. Praise God. Hallelujah. Tama. Praise God. Hallelujah. 44. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa mukha. Inutos ni Jesus sa kanila, kailangan ninyo siya na at nang, kalagan nyo siya. Pasensya na, walang salamin eh. Kalagan nyo siya at nang makalaya. Ngayong araw na ito, makakalaya ang bawat isa sa atin. Kalayaan sa kakulangan, kalayaan sa sakit karamdaman, kalayaan sa mga galit at puot, kalayaan sa lahat ng bagay. Ngayong araw na ito, hallelujah! Come on! Come on! Come on! Hallelujah! Hallelujah! Tandaan, huwag matakot dahil tayo ay hahakot ng pagpapala ng Panginoon. Praise God. Si Lazaro kahit nakalabing na, para bang huli na ang lahat. Kasi sa totoo lang, pag nakalabing na, para sa iyo ba, may pag-asa pa? Ha? Wala na. Tapos na. Wala na pag-asa. Hindi ko na sinabing, Trixie, umasa kang mabuhay pa yung aso mo. Hala na yun, tanggapin mo na lang. Praise God. Papalitan na ng iba yun. Praise God. Pero, para sa tao, wala na yun. Pero sa Lord, burado ang wala ng pag-asa. Mga kapatid, ABCI family, binubura natin ngayon yung word na wala ng pag-asa. Praise God. Hindi ka napili sa una, hindi ka napili sa pangalawa, merong pangatlo. May pangapat, may panglima. Alisin mo sa konsepto at kaisipan mo yung wala ng pag-asa. Praise God. Andyan ba kayo? Sigurado kayo? Praise God. Ang kailangan lang ay alisin ang bato. Bakit pinalis ni Jesus yung bato? Para bago buhayin si Lazaro. At isipin mo, ano yung bato in between you and Jesus? Harang kasi yun eh. Biruin mo, binuhay niya si Lazaro sa loob ng libingan, pero hindi siya makakalabas. Wala din. Ang bira yan. Kaya in short, yung bato, hadlang. Kaya ano ang in between sa'yo at saka si Jesus? Yan ang dahilan kung bakit hindi mo matanggap yung breakthrough mo. Praise God. Naintindihan nyo ba ako? Kaya hindi mo natatanggap yung breakthrough mo. Yung answered prayer, merong harang eh. Kaya mamaya, magde-deliverance tayo. Pero self-deliverance ang gagawin natin. Through declaration lang. Hello? Hello? Amen? Kaya identify mo ano yung bato in between you and Jesus. Why? This year, we will experience the glory of God. Only believe! We will experience the glory of God this year. Kaya naniniwala ako, hallelujah. Praise the Lord. Na kung saan, pati ngayong taong ito, magsusulputan talaga maraming mga kanta. Si Tonet, binigyan na ako ng dalawang album na buo niya. Kinakanta pa niya. Papasa ko sa iyo, praise God. Hallelujah. Tinapatan niya yung kinompose ko. It's miracle time, 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 it's miracle time. Praise the Lord. Maglalabasan. Maraming hallelujah, magandang bagay na gagawin ng Diyos. Do you believe that? Nung ginawa lang ni Jesus, Jesus called out Lazarus this time. We need to call out our miracle. You need to shout it aloud. Kasi sabi ni Jesus, Lazarus, lumabas ka!
Pagkaalis ng bato, hindi niya sinabi ni Jesus na, Lazarus, lumabas ka! Nung hindi pa naalis ang bato. Kasi hindi makakalabas yun. Hindi niya kayang tanggalin yun. Sa totoo lang, hallelujah. May mga bagay-bagay na gusto kang gawin, pero hindi mo talaga magawa, di ba? Gusto mong bumait, pero di mo magawa, di ba? Praise. Gusto mong magbigay, pero hindi mo mabitawan. May bato. Tingnan mo. Kaya tuloy nahaharang yung pagpapala mo. Alisin mo talaga yung bato. Praise God. Hallelujah. Ano ang mga bato? Yung batugan. Paano ka pagpapalain kung batugan ka, di ba? Hindi pwede. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ngayon, hallelujah, sabi kay Lazarus, Lazarus, lumabas ka! Kailangan pala tawagin. Kaya mamaya, tawagin mo yung gusto mong tawagin na dumating. Ngayon na lang kaya, sige, subukan natin. Ano yung gusto mong dumating sa'yo ngayong taong ito? 1, 2, 3, isigaw mo. 1, 2, 3, wag mong ibulong sisigaw mo. 1, 2, 3, go! Isa pa. 1, 2, 3. Sabi ko, isigaw nyo. Sigaw nyo. Lakas nyo. Ano yung gusto mo na lumabas ngayong taong ito? 1, 2, 3, go! Praise the Lord. Yung iba naman, palakas pero walang lumalabas, naiyapa eh. Ganun, babatahin mo. Come on. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Today is a day of deliverance. Hello, amen. Today is a day of deliverance. Everybody stand up. Kasi ngayon, idideklara natin talaga. Una, dapat ay maalis ang bato. Identify the stones. Ano yung hadlang between you and Jesus? Kaya hindi makadaloy eh. Dapat makita. Ikaw ang nakakaalam nun. Hindi ako ang magdidikta nun. Ikaw ang nakakaalam nun. Just close your eyes. Come on, speak to God. Manalangin ka. Alam mo kung ano yung hadlang. Sumunang pagpapala. Ginagawa mo yung nararapat ba? Pag hindi mo ginawa, may hadlang, may bato. Hindi talaga lalabas ang pagpapala mo. You need to identify what is the stone in between you and Jesus. Malaman mo dapat, ano yung bara, ano yung bato na nasa gitna ni Jesus at ikaw, kaya tuloy hindi dumaloy yung dapat dumaloy. Habang nakapikit ka, kung kasalanan, magsisi ka. Nagbibigay ng pagkakataon si Lord. Gaano man kalaki ang kasalanan na nagawa mo, nagpapatawad ang Panginoon. Hallelujah. Nagbibigay siya ng pagkakataon. O anong pagkukulang? Ano yung pagkukulang mo? Kung pagpapatawad, matuto kang magpatawad. Kung hindi mo pa siya kilala, dapat kilalanin mo siya. Kung hindi ka pa naglilingkod, maglingkod ka. Hadlang yan eh. Lahat ng nililigtas ng Panginoon, naglilingkod sa Kanya. Habang nakatayo ka, humingi ka ng tawad, patawarin mo ko, Panginoon. Yes, Lord. Identify the stone. The Holy Spirit is working right now. Praise the God. Hallelujah. Today is a day of deliverance. This year is a victorious year. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Cleanse us, O God. Forgive us, O Lord. Para maalis ang bato, Panginoon. Lumakas ang bawat isa. Magpatuloy ang bawat isa. Huwag maging manhid. Tell God right now, forgive me, Lord. Pagkukulang, nanunumbalik ako sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God. Kanta tayo ng isang kanta at mamaya,
May gagawin pa tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pati yung mga nasa online. A pure heart, and that's what I long for. A heart that follows hard. A heart that follows hard after thee. A pure heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. And a pure heart, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard, a heart that follows hard after thee. And a pure heart, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard, a heart that follows hard after thee. And a heart that hides your word, a heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, a heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. And a heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. You need to identify the stone. Ano yung hadlang? Ano yung bara? Hallelujah. And then humble your heart to God. Huwag mahiya. Pagkukulang, kasalanan, anuman, ang Diyos nagpapatawad sa bawat isang nagpapakumbaba. Hallelujah. Sa umpisa ng taong ito, ng buwang ito, January, hallelujah, matuto tayong lahat magpakumbaba, humingi ng tawad, hindi yan nakakahiya. Hallelujah. Pinagpapala ng Diyos ang mga marunong magpakumbaba. Hallelujah. You need to kneel down. Lumuhod ka. Panginoon, patawarin mo ko. Lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad. Praise God. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Let's humble ourselves. Ask God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Forgive us, Lord. Forgive us, O God.
for our all shortcomings. Ang aming kasalanan, Panginoon. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon. Bawat isa'y lumalapit at nagpapakumbaba. Holy Spirit, kumilos ka, Holy Spirit. Bawat isa, kumilos ka, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, God. Yes, God. Oh, we come to you. We love you, Lord. 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 Thank you, God, for your forgiveness. Thank you, Lord, for cleansing us. Thank you, Lord. You redeem us by your blood. We claim your word in Ephesians 1:7 that by your blood we are cleansed, we are redeemed. Thank you, God. Simulan mong magpasalamat sa Panginoon. Salamat po, O God, sa kapatawaran. Salamat po. Tanggal ang bato. Tanggal ang bara. Tanggal, Panginoon, ang kasalanan. Lord, tatayo po kami sa katotohanan, magpapatuloy sa katuwiran at kabanalan. Thank you, God. Thank you, Lord. This day is a day of deliverance. Oh, hallelujah. Thank you, God. From now on, you Satan, wala kang kabahagi sa bawat buhay at pamilya sa ABCI family. In the name of Jesus, maging yung mga nasa online. In Jesus' name. In Jesus' name. Pinuputol ko ang sumpa. Hallelujah. Tinatanggal ko ang bara sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Cleanse us, O God, by your blood. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kikita ko, in the Spirit, gumugulong malalaking bato, tanggal sa daraanan. Tanggal, hallelujah, ang mga bara. Hallelujah. Be ready, dahil tanggal na yung wala ng pag-asa. Tanggal na yung mga takot sa buhay. Hallelujah. Thank you, Lord God. Bawat isa tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. Magpasalamat ka sa Panginoon. Pasalamat ka sa Diyos. Buksan mong iyong labi. Huwag kang mahiya. Sige, lakasan mo lang. Hallelujah. Express mo yung pagpapasalamat sa Panginoon. Lakasan mo lang. Salamat po, Diyos. Salamat sa kalayaan. Salamat sa kabutihan. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. The sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. The sweet aroma of worship that rises to your throne.
Hallelujah. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Come on! Shout hallelujah! Be ready. Tatawagin mo ha, tatawagin mo kung paano isinigaw ng Panginoong Jesus. Lazarus, lumabas ka! Praise God. Hallelujah. Tatawagin mo rin, hindi Lazaro, kung ano yung gusto mong dumating sa'yo. Babatakin mo, oh, hallelujah. Halimbawa, ano yung gusto mong mangyari? Babatakin mo ngayon, lumabas ka, come to me. Gusto mo English, Tagalog, Ilocano, Bisaya, o whatever. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ready kang ganyan. No? Halimbawa, blessings come to me now. Praise God. Hallelujah. Promotions come to me now. Ganyan. Increase come to me now. May manifestation this first quarter of this year. Etong tatawagin mo, may manifestation this first quarter in this year, 2025. Amen. Amen. Oh, so ready. Ready ang kamay. Ready ang kamay. Oh, praise the Lord. Ready. Kaya alam mo kung anong tatawagin mo, ha? Oh, ano yung gusto mo? Praise the Lord. Hallelujah. 1, 2, 3, go! Breakthrough, come to me now! Go! Provisions, come to me now! Increase, come to me now! Come on! Ginaguide ko na kayo. Sige, magpatuloy kayo. Sige. Kung ano yung gusto nyo, come on! Go! Hallelujah! Go! Expansion, come to me now! Fruitfulness, come to us now in Jesus' name. Healing, come to us now in Jesus' name. Thank you, Lord. Come on. Glory. Sige, pasalamatan mong Diyos na buhay. Buksan mong iyong labi. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. We believe your word, O Lord God. Hallelujah. We thank you. We bless you, Lord. Sige. Huwag ka tumahimik. Pasalamatan mo si Lord. Come on. Hallelujah. I said, louder. Huwag maiya. Louder. Praise. Isang victory song. Praise God. Hallelujah! Malakas na palakpak sa Diyos sa buhay! Jesus set me free, I'm so glad He is my Lord. With Jesus Christ, no one can defeat, for He alone is God. And I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad He is my Lord. With Jesus Christ, no one can defeat me, for He alone is God. Rise up in the name of Jesus. Rise up in victory. Let Him be a power and glory, for He alone is God. And rise up in the name of Jesus. Rise up in victory. Let Him be a power and glory, for He alone is God. Hallelujah. 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 For He alone is God. One more time. Hallelujah. 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 For He alone is God. And rise up in the name of Jesus. Rise up in victory. Let Him be a power and glory. Alone is God. And rise up in the name of Jesus. Up in victory. Let Him be a power and glory, for He alone is God. For the last time, rise up in the name of
Jesus, rise up in victory. Let him be a power and glory, for he alone is God. 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 Hallelujah! Praise God. Take your seats.